Magandang gabi mga kabayaning Pilipino. Magkomento lang po tayo at mag-react doon sa previous statement ni Senator Risa Hontiveros, yung binanata niya si Tatay Digong dati, na sabi niya na magtrabaho naman siya, yung natutulog lang daw sa Malacanang. During the pandemic ata yun, kung nag-comment siya na sabi niya magtrabaho naman siya, tamad-tamad daw yung presidente. Ngayon, ito lang pinagtataka natin mga kabayaning Pilipino, bakit tikom ang bibig ng mga makakaliwang grupo ngayon? Hindi sila gaano ka-agresibo kagaya ng dati. Dahil ba may something na nangyayari, nabusalan ng pera ng pinsan ng presidente, kaya ganon? Kaya pansinin ninyo during the elections, diba? Mostly ang nangunguna doon is mga makakaliwang grupo, kasi nga nagkaroon ng pundo. So, ibig sabihin nito, itong mga tao na to magdadaldal lang pala, magpuputak-putak pag hindi sila na bigyan ng pera ng gobyerno. Kasi nga, di ba, during elections, kung naalala ninyo, ito ay isiniwalat ni Congressman Chubichanco ng Novaliches, I think, na mostly doon sa mga congressman na pumirma, nagkaroon sila ng PDAP budget o PDAP fund, PDAP, ano ba yung pork barrel in short. So mostly yung mga makakaliwang grupo na mga party list ay nakakuha sila, nabunuhan kumbaga. Biruin mo naman, malaki-laki yun, milyon yun ang pinag-uusapan dito. So siguro kaya hindi na sila masyado mabukal, ganon ka-aggressive kagaya dati na talagang makikipagtulakan, makikipagbangayan sa mga pulis, para lang ay parating nila ang kanilang hinaing, ang kanilang So siguro may magic. At bakit wala silang masyadong masasabi doon sa kay Martin, kay Speaker Martin, pagdating sa anomalya? Ito yung nakakabahala, na pati yung mga makakaliwang grupo, which is kinoconsidered lang nila, inahayaan lang din nila na mas lalo pang magnakaw sa kaban ng bayan ang gobyernong ito. So yun lang ang nakakaano sa atin. Kaya ang binabanata nila ngayon, just to divert the issue of corruptions, so binabanata nila ngayon si Inday Sara. Kasi alam naman natin kung gaano kaseryoso si Inday Sara para litisin, lupigin ang mga kalaban ng gobyerno, lalo na yung mga makakaliwang grupo na nagiging sandata ng New People's Army na siyang umiiral sa atin, sa ating bayan bilang tagahasik ng gulo. So kahit binigyan na ng ng gobyerno, di pa rin, dahil ang mga utak kasing kitid ng talampakan na lang nila, kasing kitid ng talampakan. Kaya yun lang po, mga kabayaning Pilipino, nagtaka lang po tayo, kaya nagkomento tayo at din nag-react about doon sa pagiging hindi masyado bukal yung mga kaliwang grupo ngayon. So
Tingnan mo nga, every time pag ini-interview sila, more on impeachment, no, than to discuss about the issues, no, of corruptions. So, kagaya ng flood control projects, no, na grabe ang issue dyan. Grabe, bilyon-bilyon ang perang nalulustay, but wala pa rin. So, wala silang tikom ang bibig nila, no? So, doon lang tayo nagiging, kung bakit, no, pagdating sa mga ganong issue, wala silang reactions. So, I hope na mga kabayaning Pilipino, patuloy po natin gabayan, patnubayan ang ating mga sarili, lalo na ang ating mga mahal sa buhay. Patuloy din kayong gabayan ng Panginoon, no? Para at least maging safety po tayo. So, unang-una, para sa kaligtasan, siyang una nating sandata. Tapos panalangin, sabay panalangin sa Panginoong may kapal para patuloy pa po tayong gabayan. So yun lang po mga kabayaning Pilipino, naway patuloy po tayong, no, manood at makinig sa channel na ito. So maraming salamat po. Magandang gabi.